Hindi naman kami ang gumagamit ng troll farm eh. Kami po mga simpleng mamamayan po kami, hindi po namin kayang bumili ng trolls. Okay? It will cost a lot para bumili ng mga serbisyo ng mga troll farms. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Mag-search po kayo sa Facebook. Isang tingin pa lang po namin dyan sa mga walls ninyo, sa mga pages ninyo, alam na namin kung meron kayong mga troll o wala. Ang problema kayo, troll farm kayo ng troll farm, fake news kayo ng fake news, kayo naman na talagang gumagamit ng troll farm. This is the problem when they do not want people to understand what's going on. Ililituhin na lang nila ng lilituhin yung mga tao tungkol dyan sa troll farm, tungkol dyan sa fake news, either dahil guilty sila or kasi, well, yan, sila mismo yung gumagawa ng mga inaakusa nila at ayaw na lang magpaliwanag kasi meron pa sila ibang mga katarantaduhang ginagawa. Ma'am, do you think mangyayari itong mga nangyayari ngayon, ginagawa ng 19th Congress kung walang mga persecution, quote-unquote, sa mga Duterte, VP Sara, and his father, the former president? Yun kasi, Sir NJ, yung patunay eh. Na yung 2025 election really goes beyond 2025. They are scared of another Duterte presidency. Diba? Yun talaga yan eh. So, kaya nga sabi ko, ako, iboboto ko yung mga kandidato na aligned sa politics ng mga Duterte. Diba? Kasi pagka-align yung politics mo doon sa mga Duterte, definitely, service-oriented yan, concern sa delivery ng mga projects, concern sa welfare ng mga tao, meron talagang serbisyo na nakakarating sa ordinaryong mamamayan. And so, maraming naipakita si PRRD nung panahon niya na I think yun yung reason kaya ayaw nilang magkaroon pa ng another Duterte presidency. I don't know, maybe kasi siguro hindi sila nakabongga nung panahon ng hindi nila nakuha yung mga gusto nila nung panahon ni PRRD. And definitely they're not gonna get it kapag kasi Inday Sara na ang presidente. This election looks beyond 2025. That's for sure. At it is a fact. Kahit naman yung mga yung mga political observer na iba ang kulay, they recognize that whatever the government is doing right now, it is directed sa mga Duterte para sirain sila. Laging may ganun eh. Ang layunin ay siraan ang mga Duterte. Siraan si PRRD, because, they can't afford another Duterte presidency. They cannot thrive if Sara is going to be a president in 2028. Ma'am, as you are exposed sa politika daily and observing dito po sa mga nangyayari po sa social media at ang analytics, sino ba talagang may trolls? Ikaw ba o sila? Dahil kung pagmamasdan mo ang mga nagkukomento sa yung mga posts at naglalike, totoong mga tao naman talaga, totoong may friends, totoong mayroong activity sa Facebook. Pero sa kanila kung pagmamasdan mo, mga Vietnamese pa ang pangalan. Tapos, pares ng comment. Ayun nga nakakatawa, Sir MJ Kasi ako, I'm not, yung usapan ng mga trolls at saka ng mga fake news. Ito kasi yung problem, they do not really engage in an intelligent conversation itong mga kongresista natin. Yun yung number one problem. So, sasabi nila, gusto nila Dan Fernandez in January, nung papasimula pa lang tong TRICOM na to, gusto raw niyang i-criminalize ang troll farms. So, totoo lang, naisip ko, actually, go ahead. Kasi, hindi naman kami ang gumagamit ng troll farm eh. Kami po mga simpleng mamamayan po kami, hindi po namin kayang bumili ng trolls. Okay? It will cost a lot para bumili ng mga serbisyo ng mga troll farms. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Mag-search po kayo sa Facebook. Makikita nyo, meron dyan yung mga nag-o-offer ng services. One like, one follow, or things like that, ganyan-ganyan, para raw ma-improve or ma-alter yung algorithm, ganyan-ganyan. Merong mga ganong nagbibigay talaga ng serbisyo. You want to criminalize that? Go ahead. Walang problema. Ngayon, matatalino na po ang mga tao. Isang tingin pa lang po namin dyan sa mga walls ninyo, sa mga pages ninyo, alam na namin kung meron kayong mga troll o wala.
There are trolls na more sophisticated, like iba-iba yung comment, kala mo merong may level kasi yan yung mga trolls na yan Meron yung mga binabayaran na bots na auto-like, auto-comment, same yung mga mensahe, ganyan. And I think that's the cheapest kind of troll, yung parang magre-react doon sa mga post, ganyan. And then there are trolls who are being paid in order to fake engagement. Na kunwari mga aasar, mga ganyan. These are real people who would have like fake na approach doon sa gusto nilang itumba na social media personalities. And itong ganitong sinasabi ko, meron tayong basihan dito. Kagaya nung nangyari dito sa Kunsuhi couple, 'di ba? Na eventually na unravel na isang sophisticated social media strategy hiring individuals in order to coordinate, orchestrate certain online attack. Okay? So, ito yung problema ko sa House of Representatives It's just so happened that content creator like myself at saka yung ibang mga Duterte-aligned vloggers are very critical on things like this. Alam niyo kung bakit, mga sir, ma'am? Kasi po, kung ganito, yung mga ganitong senaryo, pag nangyari to sa panahon ng Duterte administration, makakakuha kami ng sagot. Ang problema kayo, troll farm kayo ng troll farm, fake news kayo ng fake news, kayo naman na talagang gumagamit ng troll farm. Kayo naman talaga ang totoong ang mga sinungaling at nagfi-fake news. 'Di ba? If we're going to look at the pages of the House of Representatives, I vividly remember just House of the Representatives, nagbablock nga kayo ng ng mga nagki-criticize sa inyo diyan I mean your Facebook page, your official Facebook page, supposedly ay dapat mag-communicate sa lahat. Dapat nga policy yan na hindi kayo dapat nagbablock. Pero ako experience na na talagang binlock ako ng page ng House of Representatives before. So this is the problem when they do not want people to understand what's going on. Ililituhin na lang nila ng lilituhin yung mga tao tungkol dyan sa troll farm, tungkol dyan sa fake news, either dahil guilty sila or kasi, sila mismo yung gumagawa ng mga inaakusan nila at ayaw nila magpaliwanag kasi meron pa sila ibang mga katarantaduhang ginagawa.